paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay February 27 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Sa technical kasama natin ka Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Malacanang dumistansya sa di pagboto ng NUP. Tito Soto pinararatsada ethics case versus 6 na senador. SSS may 10% taas pensyon simula sa buwan ng Setyembre. ICC sinupalpal pasabog ng 18 dating sundalo. Pangulong Marcos tutuldukan fixers sa gobyerno. Balita sa ibang dagat, 72 tigre sa Thailand tinamaan ng canine distemper. Sa balitang lokal, sa bayan ng Bayambang, mas pinaigting na digital practices sentro ng talakayan sa 1Q ITTWG meeting. Sasakyang pansagip binindisyonan kahapon sa siyudad na Alaminos. Sa balitang pampalakasan, Foxy si binagsak ng solar spikers sa volleyball. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dumistansya ang Malacanang sa pahayag ng National Unity Party o NUP na posibleng hindi paboran ng kanilang mga kongresista ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara na una nang inihayag ni NUP President Ronaldo Puno na kung hindi makapagpresenta ng mga bagong ebidensya mula sa 4 na impeachment complaint ay hindi nila ito susuportahan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, may karapatan naman ang mga kongresista na pumili at magdesisyon dahil hindi naman sila sinasaklaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng administrasyon. Kung ito anya ang makikita nilang magandang dahilan para sa interes ng kanilang partido, maaari silang magdesisyon para sa kanilang sarili.
Samantala, maring itinanggi ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang paratang na abogadong si Levi Balicod at 18 dating Marines na ginastusan ng Administrasyong Marcos ang pagsisiyasat nila sa drug war sa Pilipinas bago kinasuhan sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Base sa noon ng pahayag ni Balicod, nag-deliver umano ng $2 million sa mga sundalong tauhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kay dating Senador Antonio Trillanes IV para magamit sa hotel, accommodation at iba pang gastusin ng mga investigador mula sa ICC. Ayon sa OTP, sila ang nangonekta ng impormasyon, tumukoy sa mga individual at kumuha ng mga testigo. Sila rin ang tumimbang sa kredibilidad at reliability ng mga impormasyong hinihingi at nakakalap. Itong Huwebes, February 26, isinabiti ni Balicod sa Office of the Ombudsman affidavit ng mga dating sundalo. Good news naman, inanunsyo ng SSS o Social Security System na tatanggap ang lahat ng pensioners ng dagdag na 10% taas sa kanilang monthly retirement at disability pension mula sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Sa ilalim ng 3-year pension reform program, makatatanggap ng dagdag na pensyon ang mga miyembro nito kada Setyembre para sa mga taong o para sa taong 2025 hanggang 2027. Bukod dito, sinabi ni SSS President Robert Joseph Declaro, may 5% increase rin sa death at survivor pension ngayong taon. Nilinaw din ni De Castro na walang magiging pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro nito hanggang 2027. Aniya, pagkatapos ng ikatlong taon, ang mga pensyon ay dapat sana tumaas ng humigit kumulang 33% para sa mga retirement at disability pensioners, 16% naman sa death at survivorship pensioners. Itinanggi ng Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang kumakalat na balitang siya papalitan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Tinawag niya ang produkto ito ng evil forces at paalala sa hamon ng pamumuno sa pampublikong institusyon. Binigyan din niya ang panganib ng fake news na nakakasira sa tiwala ng publiko at integridad ng institusyon. Hinikayat niyang publiko na suriin ang impormasyon bago paniwalaan at tumanap ng mapagkakatiwalaang balita. Desidido naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabuwag ang mga fixers at iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Sinabi ni Marcos na tila naging bahagi na ng sistema sa pagkikipagtransaksyon sa mga government offices ang dumaan sa mga fixers para malampasan ang napakahabang paghihintay sa pila na umaabot ng ilang oras. Naniniwala ang Pangulo na sabuatan ang nangyayari sa ganitong setup, partikular na sa pagitan ng fixer at ng isang tagaloob o insider na nagtatrabaho sa isang tanggapan ng pamahalaan. Nahahatian niya sa padulas na nakukuha mula sa isang kliyenteng ginagawang transaksyon. Giit ng Pangulo, nais niyang magkaroon ng katapusan ng ganitong kalakaran na anya ay naging bahagi ng bureaucracy. Nakasagap na impormasyon ng veteranong kolumnistang si Ramon Tulfo na binubog umano ng isang mataas na opisyal ng gobyerno si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos ito masangkot sa road rage sa North Luzon Expressway noong nakaraang Sabado, February 21. Sa nasabing insidente sa NLEX, sinarang umano ng convoy ni Fernando ang SUV ni Vinnie Marcos at isang security ang nanutok ng baril sa anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Tulfo na nahimasmasan lamang ang mga security ni Fernando na makita ang apelyidong Marcos sa driver's license ni Vinnie kaya agad silang nagpulasan. Nagpadala pa umano ng liham si Fernando kay Pangulong Marcos upang humingi ito ng tawad. Pinatawad naman ito ng Pangulo pero ang hindi niya alam ay binugbog na pala ang gobernador ng Bulacan. Nilinaw naman ito po na hindi kasama si Pangulong Marcos at Presidential Security Command na bumugbog kay Fernando. Sabihin na lang natin na isang opisyal na nagmamalasakit sa anak ng Pangulong BBM, Ani Tulfo. Naghain ng referral complaints kahapon sa Office of the Ombudsman si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 ex-Marines at sundalo na umano'y nagsilbing bagman at security aid ni dating Congressman Saldico na nagdala umano ng bilyong halaga sa higit 30 o 30 opisyal ng gobyerno at politiko. Sa 36 na pahinang affidavit, hinihiling ni Baligod sa Ombudsman na imbestigahan ang mga paratang na posibleng paglabag ito sa mga batas tulad ng Republic Act No. 301
6319 o ang tinatawag na Anti-Graft Law at ang RA 6713 ang Ethical Standard for Government Officials and Employees. Nakasaad sa affidavit ng 18 na mga dating Marines at sundalo na empleyado ni Ko ang umano'y nag-deliver ng mga malimaletang pera na umaabot sa 805 billion pesos ang halaga. Sa sinumpaang salaysay ng mga complainant, ang bultong pera ay kadalasan umano'y nasa maleta, paper bags o kaya expandable envelopes at inihahatid sa mga bahay, opisina at iba pang pribadong lugar. Nasa 72 tigre na namatay sa loob ng halos 2 linggo sa sikat na Tiger Kingdom, Chiang Mai sa Chiang Mai, Thailand. Matapos tamaan ng canine distemper virus. Ayon sa Livestock Department, ang virus na karaniwang matatagpuan sa aso pero maaari rin makahawa sa malalaking pusa ay umatake sa respiratory, gastrointestinal at nervous system ng hayop. Higit 240 tigre ang naalagaan sa pasilidad bago ang outbreak. Sinabi pa ng mga opisyal na wala nang nadagdag na kaso at hindi kumalat ng sakit sa tao pero isinailalim sa 21 araw na obserbasyon ng mga veterinaryo at staff nito bilang pag-iingat. Pasamantala rin sarado ang parke sa loob ng 2 linggo para sa disinfection at investigasyon na may nirekomenda ang euthanasia sa mga hayop na malubha na ang kondisyon. Masusing pinaiimbestigahan naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang kaso ng pagkakadiskubre sa 6.6 billion pesos shabu kamakailan sa Valenzuela City upang matukoy ang sindikato na nasa likod nito. Ayon kay Nartatis, inutos din niya ang pagsusuri at monitoring kung may ibang illegal na laboratorio sa bansa na maaring konektado sa operasyon sa Valenzuela. Noong February 22, nabuwag ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang malaking clandestine shabu laboratory sa loob ng isang bodega sa Valenzuela City. Nakumpiska ng mga otoridad ang 906.41 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.16 billion pesos at 64.15 na litro ng liquid methamphetamine na tinatayang nagkakahalaga ng 436.22 million pesos. Isang 30 years old na suspect ang naaresto dahil sa umunoy pagbebenta ng 500 grams ng shabu na nagkakahalaga ng hubigit kumulang 3.4 million pesos sa isang undercover agent. Dumako naman tayo sa ating mga balita lokal. Pinangunahan ni na Congressman Arthur Celeste at Alamino City Mayor Brian Celeste ang isinagawang blessing at groundbreaking para sa Tatayong Community College sa kahapon alas 8 na umaga sa Barangay Tanaytay, Siyudad na Alaminos. Isang one-story building na open for expansion ang Tatayong Kolehiyo sa isang 3 ektaryang lupain malapit sa tinatayong bagong munisipyo ng siyudad. Ay kang Congressman Arthur Celeste, ang kolehiyo ay mag-aalok muna ng mga kurso ng criminology at agribusiness courses. Ang mga kurso ito hindi kasama sa kurso iniaalok ng Pangasinan State University sa Alamino City at Bayan Infanta. Ang kolehiyo ay tatanggap muna ng hanggang 400 students bilang panimula na magbibukas sa school year 2027-2028 at ito ay libre para sa mga mag-aaral ng Alamino City. Ang pondo para sa community college ay manggagaling sa LGU at sa opisina ni Congressman Arthur Celeste. Ang Alamino City College ang magiging pang-anim na kolehiyo na pinatatakbo ng LGU na kinabibilangan ng LGU Urdaneta, San Carlos City, Binalonan, Bayambang at LGU Pangasinan. Mas pinaigting naman ng pamahalaang bayan ng Bayambang ang mga hakbang nito tungo sa mas ligtas at epesyenteng digital na operasyon matapos idaos ang First Quarter Information Technology Technical Working Group o ITTWG meeting para sa taong 2026. Pinangunahan ng Information and Communications Technology Office ang pagpupulong sa pamamahala ni ICTO Head Ricky Bulalakaw na dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan kasama ang mga miyembro ng ITTW, Quality Assurance Officers, DMS users at officers at Office of Service Admin. Sa isinagawang pulong, binigyan din ang tamang paggamit ng network attached storage bilang bahagi ng pagpapaalala sa wastong data storage at file management ng mga tanggapan. Masusing natalakay rin ang sistema ng pagmamarka ng urgency ng mga request sa document management system na kinabibilangan ng high, medium at low urgency upang maiwasan ang kalituhan at mapabilis ang proseso o pagproseso ng mga dokumento.
Matagumpay na nagsagawa ng Alternative Landing Zone o ALZ, Highway Landing Operation exercise ng Armed Forces of the Philippines katuwang ang United States Special Operations Forces noong Martes, Pebrero 24. Ang milestone exercises ay naglalayong pahusayin at ang pagtugon sa sakuna at pagbutingi ng paghahanda sa pambansang seguridad. Ang ehersisyo ng ALZ ay tinatasa ang kahandaan ng masasakyang pangipapawid ng militar mula sa AFP at mga kalyadong pwersa upang gumana mula sa hindi tradisyonal na mga basis sa papawid. Sinusubok nito ang magiging angkop sa runway at mabilis na kahusayan sa pag-deploy. Tinitiyak na ang tulong ay makakarating sa mga lugar na tinamaan ng masakuna o emergency kapag hindi nagagamit ang mga tradisyonal na paliparan. Ibinahagi naman ni Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan ang katatapos na proyekto nito para sa mga mata at tinawag niyang malinaw na mata, malinaw na pag-asa para sa lahat. Aabot sa mahigit 3,000 na kabaluyan mula sa 3rd District, lalo na mula sa Malasiki, Bayambang, Calasiao, Santa Barbara at Mapandan ang napagkaluban ng libreng eye check-up, consultation at salamin. Sa bawat matang nasuri ng foreign doctors ay libreng salamin na inabot ng 3rd World Eye Care Society Canada. Hindi lang paningin ang luminaw, kundi pati ang pagkakataon na makapag-aral ng mas maayos, makapagtrabaho ng mas maigi at makapamuhay ng may higit na kumpiyansa, pahayag ni Arenas. Masaya siya na maging tulay para sa maliwanag, makulay at puno na pag-asa na kinabukasan ng kanyang mga kababayan. Samantala, isang makasaysayang araw para sa bayan ng Calasiao ang ginanap na Binyagang Bayan 2026 kung saan 35 kababayan ang sabay-sabay na tinanggap ng sakramento ng binyag. Ang okasyong ito ay naging simbolo ng pag-asa at pananampalataya na walang pinipiling edad mula sa mga sanggol hanggang sa 78 anyos nilang kababayan mula sa barangay Makabito. Ang proyektong ito na lokal na pamahalaan ay sinagawa upang direktang matulungan ang kanilang mga kababayan sa gastusin ng pagpapabinyag. Higit pa sa seremonya, layunin din nila na ma-assist ang bawat isa sa pagkuha ng kanilang birth certificate dahil ang baptismal certificate ay isa sa mga pangunahing requirement sa pagproseso ng late registration of birth. Ang binyag nito ay magsisilbing susi para sa kanilang opisyal na pagkakakilanlan bilang mamamayan. Munting paalala mula sa lokal na pamahalaan sa lahat ng nagmamahal sa Diyos at ang pagpapanatili ng kanilang tradisyon gaya ng pagmamano at paggalang sa nakatatanda, ang tunay na pundasyon ng isang matatag na komunidad. Bilang inyong pangalawang magulang kay Isang Elio Calasiao sa paggabay sa inyong espiritual at legal na paglakbay, ayon pa kay Mayor Patrick Agustin Karamat. 39 na Pangasinense ang sumailalim sa 5 araw na basic driving at basic carpentry training sa ilalim ng Community-Based Skills Training Project ng Pamahalang Panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Sa pamamagitan ng Provincial Employment Services Office o PESO, katuwang ang TESDA Pangasinan, layunin ng programa na mapalakas ang kasanayan ng mga Pangasinense at matulungan makahanap ng trabaho. Bukod sa training, nakatanggap ng Certificate of Training at Cash Assistance bilang suporta sa paghahanap ng trabaho o kaya pagkakakitaan ang mga participants. Binindisyonan kahapon sa St. Joseph Cathedral Parish Church sa mga bagong bangka, tangkal at motor na magsisilbing mga sasakyang pangsagip sa oras ng sakuna. Ang mga kagamitan ito ay pinagkaloob sa mga barangay council ng barangay Palamis, barangay Pangapisan, barangay Polo at barangay Buod upang higit pang mapalakas ang kanilang kakayahan sa mabilis na pagtugon sa mga emergency at kalamidad. Ang lokal na pamahalaan lungsod na Alamino sa pamamagitan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni Miley Manalastas patuloy ang pagsagawa ng makbang upang matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng bawat komunidad sa lungsod ng Alaminos. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tumugon sina Sidney Niegos at Shaha Adorador sa panawagan ng Wonder Bella Belen na tulungan siya sa kampanya ng Capital One Solar Energy. Umiskor sina Niegos at Adorador ng pinagsamang 34 points para sa kanilang pagdaig sa solar spikers o pagdaig ng solar spikers sa Farm Fresh Foxes sa 2026 Premier Volleyball League All-Philippine Conference. Ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa San Juan City.
Nagdagdag si Adorador ng 14 markers para sa 3-3 record ng Capital One na nakahugot kina Pauline Gaston at Cherry Nunag ng tig-8 puntos. Sumanyo kabuhay natin Oscar sa ating todo balita at komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez Shadow. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras, alas 5:28 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawat ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:30 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantan Iparagire. At Susan Valdez Shadow. Ayan, ngayong araw, ngayong umaga, February 27, dadating dito sa lalawigan ng Pangasinan, partikular dun sa siguro sa may Santo Tomas ang pupuntahan niya. Si Secretary Vince Dizon para i-inspection yung Pangasinan projects. Pangasinan Project, sabi dito may S, pero yung location ay Villasis, Santo Tomas Bridge. Actually, ongoing na to. Kapag natapos to, mababawasan yung yung mga sasakyan na dumadaan sa Carmen Bridge. Ito yung kinatayo. Meron na siyang mga poste meron na siyang, baka naka phase 1 na yon. Pero yung iba na Ay, wawa naman yung Wawa Bridge. Wawa Bridge sa Bayongbang. Yung iba natanong nga natin kay Vice Mayor Dick Villar, may mga dumadaan na doon at may mga vlogger na nakapag-vlog na noon na ongoing, pero syempre may inilagay na temporary bridge doon sa baba. So, pag mababa sa ngayon, okay pa siya kasi mababa pa ang tubig doon sa Agno River. So, nakakatawid na sila from Santo Tomas to Villasis. At alam naman po natin, may diversion road na nagko-connect na ng Villasis, Urdaneta, kukonect ito hanggang Binalunan. So, ito ay extra na daanan bukod sa T-Plex, bukod sa National Highway, yung regular na dinadaanan natin. Pag nabuksan itong Villasis Santo Tomas Bridge, dagdag na bawas ng mga sasakyan at traffic dun sa Carmen Bridge. Sana nga, kasi nakakatakot nang dumaan dun sa tulay ng Carmen. Nawalay kung pag nadadaan na mas malaki, manigayog. Although sabi nila, maganda yon, pero hindi naman kasi dating ganun yun noon. Kaya tuloy parang nagkakaedad na yung na-overuse. At ang lalaki ng mga dumadaan, di ba? Oo. Kung imagine mo baka mamaya hindi nyo nakayanin kasi yung ang lalaki, minsan sabay-sabay, magkakatabi. Bus, tapos yung mga malalaking truck. Parang nakakatakot na rin.
Ayan, sabi dito sa isang vlog, etong Villasis Santo Tomas Bridge, ito ay pangunahing tulay na magdurugtong sa bypass Urdaneta, bypass Villasis Rosales. Magiging malaking tulong ito. May mga ano na to nakatayo na siya at meron ng ilang bahagi ang nabuhusan na pero wala pa siyang approaches. Pero ang ano nito, nakatayo na. Marami nag-aabang sa pagdating ni Secretary Vince Dizon dito sa Pangasinan. Yung iba, ang inaabangan nila yung check ni ng Secretary. Parang hindi pa sila punta dito, no? Ay, hindi pa. Yan. Meron siyang merong pinost na isang interview sa kanya pero sa La Union, sabi niya tinatakda nila yung pagpunta dito. Pero ito yung pagdating naman niya, etong titignan niya among others siguro, pero ito lang kasi ang nai-heads up sa media, itong Villasis Santo Tomas Bypass Road. Kasi yung mag-check sila, hindi na siguro nila masabi kung saan-saan yung kanilang target na i-check. So yun, aabangan ang pagdating po dito at ang resulta ng pagdating dito ng secretary kung meron. Wala naman yatang ghost project. Meron lang mga substandard. Kung meron lang siguro yung mga ghost na magsasabing may ghost project. Multo sila. Pero may nakita ako dito. Ito sa Department of Economy, Planning and Development Region 1. Ito ay government agency dahil nakalagay dito Republic of the Philippines. Itong RPMCI monitors Malasiki Diversion Road and Villasis Santo Tomas Bypass Road sa Pangasinan. So, nakalagay dito, nagsagawa sila ng field monitoring January 21, 2025 last year. So, tuloy-tuloy naman ito at sana nga mabilis na matapos para sandali, meron pa ako nakita. Meanwhile, sabi dito, the Villasis Santo Tomas Bypass Road may total length na 3.920 kilometers with bridge component. Ang total cost ng project ay 1.342 billion pesos. Nag-umpisa yung proyekto noong 2018 at in-expect na makumpleto ngayong taon, 2026. Maganda kung matapos na to. Mula naman sa report ito ng Republic of the Philippines Department of Economy, Planning and Development, Region 1. At yung kanilang update ay kailan ito? Iba yung Philippine Standard Time kanto. Eksakto sa date naman. Siguro nakaano lang to. Itong Philippine Standard Time na to nakadikit na sa kanilang sa kanilang wall. Numeric. Oo. Samantala sa iba pa rin sa iba pa rin po natin mga balita sa bayang ang LTO sa Bayambang magkakaroon ng free theoretical driving course para sa mga kababaihan. Yun bilang celebration ng National Women's Month. Pero ang National Women's Month March po. Kaya gaganapin ang free theoretical driving course sa Aguilar, Pangasinan, March 7 and 8. Saan? Sa Sangguniang Bayan Hall sa Aguilar, Pangasinan. Susunod naman sa Bautista, Pangasinan sa March 10 and 11, 2026 sa Professor Amado Espino Multipurpose Building, Bautista, Pangasinan. Tapos sa Bayambang, March 16 and 17, 2026 St. Vincent Ferrer Pavilion 1, Bayambang, Pangasinan. At 28 and 29 Barangay Hall ng Barangay Poblacion Sur, Bayambang, Pangasinan. And para makapagparehistro, dumalaw daw sa office, sa kanilang opisina, located at JP Rizal Street, Barangay Poblacion Sur, Bayambang, Pangasinan. So, magdala lang, maximum of 200 participants per bayan. Hindi, isang lang yan, per session. Yung buong lahat na yon? Oo. Itong binanggit na 1, 2, 3 na bayan, 200 lang. 200 na kababaihan, marami na rin yun. Sa bagay sa Aguilar, mahirap nilang anong tawag ito? I-gather yung ganong karaming mga kababaihan na kasi busy. At saka yung interested talaga mag-drive. Oo, kasi kung yung mga para lang matuto ng theory ng driving at hindi naman sila bibili ng sasakyan, wala naman sila mapapala. Pero yan, marami yung nagda-drive na ng motor na matagal nang walang lisensya. Na mga babae. Oo, kasi nung nagkaroon ng ganyan sa Binmalay, meron tayong ilan na interview.
isang babae, sabi ko, anong dinadrive nyo? Tricycle, hatid sundo mga bata. Ilang taon na kayong nagdadrive? Mga 5 na po. Pero, Wala akong lisensya. Yun yung target talaga nitong free theoretical. Yung lalo na yung mga nagdadrive na pero wala silang lisensya. parang mga ano lang, matagal na nagsasama, hindi kasal. Parang ganon. So, bibigyan ng pagkakataon na makasal. Ito, magdala po ng mga susunod ay bring any of the following: PSA or NSO birth certificate, or PSA certificate of marriage if married, national ID, passport, at ang qualifications must be 16 years old and above and must be able to read and write. Yun lang. Wala nang iba pa. Itong, speaking of, itong mga ID, bakit yung SSS na ID na Unifast. Unifast bang tawag doon? Hindi siya tinatanggap. Gusto nila yung SSS pa rin na dati. Eh, wala naman na yun. Parang, meron akong dati na yung SSS, Kantulabat. Ako naman nakakuha ako Kantula na rumog. samantalang yung Unifast nakuha mo dun sa ano? SSS din. Oo. SSS, dun ko nakuha. Pero ngayon daw, pag ka na sa SSS, kung kakaroon ka ng ID sa SSS, wala na raw Unifast. Wala na. Yun na raw, Kasi SSS supposed to be At yung... saka wala raw siyang picture. Yung Unifast, pwede na yon sa iba, hindi lang SSS, kundi ibang government agencies. Kung bakit naman kasi nila pinag-isa. Kaya nga Isang tuloy. ID. Kaya yung mga kakailangan tuloy para ako meron requirement na kailangan ko sa SSS na ID. Kailangan ko pang pumila ulit sa SSS. Ewan ko ano ba yung papel-papel na bit ko na binigay ni Ate Susana Maramba. Tungkol pa rin dyan sa Free Theoretical Driving Course o TDC para talagang project, isa sa mga project ng Land Transportation Office Region 1 para sa mga kababaihan. Dahil ang LTO Dagupan City, meron din siyang naka-schedule na free theoretical driving course para sa kababaihan at nakalagay dito National Women's Month, March 2026, We for Gender Equality and Inclusive Society. So yung sa LTO Dagupan naman, gaganapin ito sa March 7 at saka 8. 2 araw po ang free theoretical driving course. So Dagupan, LTO Dagupan Seat Office, nakatakda sa March 7 and 8 sa, hinahanap ko yung LTO Dagupan, dun sa kanilang opisina. Magdala lang yung parang binanggit kanina, ito talaga yung kailangan, PSA o kaya NSO birth certificate, civil registry for areas where there is no PSA, PSA certificate of marriage, national ID o kaya passport. Qualification, 16 years old and above, must be able to read and write, and maximum 200 participants. So talagang tig 200 ang kanilang Kasi na-try na nila yung napakalaki, yung mga ka-tie up nila LG, yung 1,000 plus, more or less 1,000. Kalahati, dun din naman na nakikinig. True. Oo, kaya ang gusto nila, ito tama to, 200 maximum participants. Yung 200 na yun, 50 kantura. Okay lang yun. Parang 50 to 75. Good na yun. Good audience na yun. Yan. For LTO Dagupan, ang sabi dito, registration is open every Monday to Friday, window 2, LTO Dagupan office. Hanapin nyo si Miss Marnie Tumaldan. Kahit sa iba pang mga naganap na free theoretical driving course, kailangan talaga yung registration. Pre-registration. Marnie Tumaldan, yan ba kaibigan Marnie. Yan ba kaibigan natin? Ano yun, Marlene? Nasa siya? Nasa San Carlos. Good morning pala sa Poso, Dagupan City. Yan. Merong akong kagabi, namalengke ako. Bilib ako pa. Bandang mga 7:30 or 7:30. Wow, linis ng downtown ngayon. Walang maraming tao, walang traffic. Tapos pati dun sa pinagpaparkan ko, malinis din, wala rin nakapark. Ayos Tapos, dito na lang ako. Kasi doon may 20. Doon sa yung magaganon katapat ng may mga security na magaganon 20. Dito na lang libre ko. Ay pagbalik ko, merong akong resibo nakaipit doon sa
nakaipit doon sa anong tawag ng aking windshield. Nakalagay doon sa wiper. Oo, tapos pero nagdadrive na ako, nakita ko ng tuyo, mantikab-tikab ay. Kala ko dumi. Kasi gabi na Tapos, resibo, parang ano kayo ba yun? Sabi ko, Illegal parking. Nakuha ko na pagdating sa bahay, illegally, abandoned vehicle. Bumili lang naman ako ng bangus, abandoned vehicle and illegally parked. Wala naman nakalagay doon na illegal parking. Meron nakalagay doon, kasi doon sa harap ng munisipyo na ginagawa. Meron nakalagay doon. Lubid. Ha? May lubid. Wala naman. Nakalagay doon, park at your own risk. O, yun yung risk. Pero supposed to be yung risk dahil baka may mahulog na debris. Sabi ko, wala namang paano ka nagkaroon ng violation doon? Dapat, manawagan po so maglagay naman kayo ng sign, at least marunong. Kasi talagang tinignan ko, wow, malinis. Sabi ko pa, talagang napawaw pa ako. Doon ka na, sabi dito na. Kasi, libre dito. Libreng 200. Hindi ko pala kung magkano yan. Pero at least i-question pa rin natin. Magbabayad tayo, magkukumply tayo. Hindi na tayo, ewan ko kung 200, huwag mo sana 2,000 ha. Basta, alam ko bawat 200. Pagkabasa ko doon sa una abandoned and illegally parked vehicle. Hindi kaya silang nag-abandon kasi wala naman sila doon. Sabi nga ng palagay ko nandun sila sa mga tabi-tabi, naghahanap talaga ng mahuhuli. Di ba ganun yung style ng mga poso? Yung, parang yung sa yung diyan sa Perez, na merong area na hindi ka pala pwedeng dumaan doon. Bigla na lang silang lalabas. Bigla silang lalabas, sabay-sabay sila. So nagtatago sila para meron silang mahuli. Walang ganyan ba yan? Well, tsaka wala man lang advisory na hindi pero nakita ko na doon sa papasok kami dito sa from galing kasi ako ng Arellano wow, sabi ko sipag nitong poso na to. Sabi kasi meron siyang kotse na kulay red, tinitikitan. Ano kayong violation ng na yun? Ang sipag naman gabi na, nagtitiket pa. O yun. Wala akong kamalay-malay, ako ang pangalawa. Actually, ilang araw na. Even last week, talagang umiikot sila. Ng gabi? And, kasi ang duty hanggang 9 yata. Kung mapapansin nyo dito sa dito sa A.D. Fernandez Avenue, halos katapat ng Nabli Street at saka Herrero. Yung mga yung bawal naman talaga yung counterflow. Dahil doon sa ordinansa ng Dagupan, hindi naman nakasaad doon. Yung ordinansa matagal na yun. Na pagdating ng gabi, ay pwede nang mag-counterflow. Hindi po. 24 hours na yan, na one way itong A.D. Fernandez Avenue. So yung mga magtatangka, may mga detail dyan ng mga pulis at mga poso. Sana yun nabantayan nila, parang kanina umaga. Siyempre, daming ng mga nagka-counterflow. Minsan sila pa yung mabilis at ayaw nilang umiwas. Sana wag namang meron yung oras lang kasi kung mamaya masanay na naman, alas 9 na, pwede na mag-park dito. Pero magbigay muna sana sila ng mga campaign, educational campaign na hindi pwedeng mag-park doon. Wala naman nakalagay na wala naman nakalagay doon na no parking Walang no parking sign doon. O kaya kung talagang strictly in-implement to, bigyan nyo po na kami, mga radio stations, ng advisory para ibahagi po namin para sa lahat. Kaya nga, pati sa ating mga kababayan, kasi kami mismo, hindi namin alam. Yun nga, wala naman ko talaga nakita ang linis. Wow, napawaw pa nga ako Konting tao ngayon. At konti rin ng mamalengke, at konti rin ng isda. Parang, pero nakahuli sila na isda. Ako yun. Oras po natin mga kaibigan. Ganap na pala 5:47. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club.
Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo naman ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, alas 5:51. Condolences sa pamilya ng aking kaibigan, si Jojo Bauson. Kasama ko dati sa PTA officer sa Dagupan City National High School. Yung kanyang anak ay pumanaw na noong February 24, si Zek Bauzon. At ang kanyang labi ay nakahimlay dyan sa may dito sa St. John. Ang libing ay nakatakda sa March 2, 1:30 p.m. sa Eternal Garden. March 2 ay Monday. So yan, kahapon nung pumunta kami ni Kaaron Marites, andun yung mga kaklase niya na hapon na kasi, late afternoon na kami pumunta, so dismissal na nila, andun sila at nakikimimi ang bugya sa pagpanaw ng kanilang kaibigan at nagkakantahan sila. Ito palang anak ni Kaaron Jojo ay mahilig kumanta at maggitara. Siya naman yung kinakantahan kagabi o kahapon. Condolences muli kay Jojo Bauson at sa asawa niya at sa anak niya. Tagapakinig natin yan si Jojo Bauson. Ayan. Pakikidalamhati na rin po mula sa DWIC. Okay. Kalimutan ko sabihin ko na pako ako dun sa aking no parking ticket. yung Talaba Ihaw Festival confirm na hindi Talaba ang iihawin kundi longganisa. Excited yung mga tapos may pagkain. Kasi 'di ba sa mga nagtitinda ng ihaw-ihaw, matusok-tusok sa mga may inihaw na longganisa. And this time, longganisa alaminos. Kaya excited yung mga kasama natin. May pumalakpak pa, may nag-hip-hop. Ako kasi mas gusto ko yung Talaba. Kasi yung longganisa, siguro mga 3 ka, okay ka na eh. Yung Talaba, di ba,
Parang hindi ka titigil Sige doon lang, sige. hanggat hindi ka satisfied. So, malamang yan, may kasamang kanin. Yan, para ma-enjoy. Na-imagine ko tuloy, sarap na naman, ano? Oh, tapos may sausawan na suka. Tapos tapos maanghang. kakamay ka. Tapos dinner na talaga siya. Tapos samahan. Yung iba kasi talaga, kahit saan, yung mga ihaw-ihaw na ganyan, may kasamang iba pang mga iniihaw, iba pang mga ulam. Ayun, pero nakakalungkot nga dahil ngayon, meron pa rin red tide sa bayan ng Bulinaw at saka ng Anda. So yan naman po yung adjustment na ginawa ng committee na ready naman always yung yung mga produkto ng Alaminos. Kanya lang, yung presyo siguro ng grills medyo may iba. Kasi mas mahal daw ang longganisa. Magkano na yung isang sako ng ng talaba pagbibili? 800, 1,000. Parang mga ganon. Pero yung ang ano pa nila, kung parang ang challenges dyan, kakayanin ba ng supply kasi nga ang haba. Yun, siyempre yung gumagawa ng talaba ng longganisa kung kakayanin nila. Pero hayahay para sa kanila kasi lahat sila. True, lahat sila magkakaroon ng benta. Parang harvest season naman nila kung sakasakali. Ayan. At lalo makikilala yung imagine mo yung sarap nung amoy ng so from talaba ihaw-ihaw magiging longganisa festival. Yan. Parang na. Pero this year wala talaga sa schedule nila yung longganisa festival. Kasama kasi yun sa hindi nilalagay. Kasama yun sa yung Agri-Trade Fair. Kasi di ba nung nakaraan merong 101 ways. 101 ways kung paano mo gagamitin o kaya sasahog yung Oo. Meron pa rin yun kasi dun sa Agri-Trade Fair, meron silang daily activities. So dun ginagawa yun yung mga iba't ibang itong araw na to panay gulay, yun yung yung longest, pinakamagandang gulay, pinakamalaki, mga ganon. Tapos the second day, next day, yung naman, yung 101 ways to cook longganisa at iba't iba pang mga proyekto nila. Pero ngayon lumalaki at ito nga ang bago sa Sanded Islands Festival, yung launching ng Dairy Box Facility. Ayan, talagang nung masimulan nila itong pag-aalaga ng kalabaw through the initiative yan ni Congressman R. Celeste, at tuloy-tuloy yung pagtulong ng Carabao, nang tawag doon yung agency ng Carabao? Philippine Carabao, PCA agency? Basta yun. May regional, naalala ko palagi dyan si Ma'am Josie. Yung regional director talaga na talagang super passionate siya tungkol dito sa pag-aalaga ng kalabaw. So tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng kalabaw. Yan, nagdadagdag pa rin sila ng lately lang nagdagdag na naman sila ng kalabaw yan sa Alaminos City. At ang bilis din naman ng result naman ng pag-aalaga rin ng kalabaw, kasi dito yung mga kalabaw na para pang pigar-pigar. Ito yung pang dairy products nga. Panggatas lang. At ngayon, marami ng yung mga nagtitinda, meron yung nagkaroon sila ng livelihood, meron yung umiikot sila, nagbebenta. Meron din talaga yun at malakas. Kumbaga parang nasabayan ka agad nila yun. Although siyempre, mas perfect naman siguro yung sa Asinggan dahil may matagal na sila. Siyempre, tutok at saka yung cooperative. Yung mga opisyalis nila from day one talagang puso, kumbaga yung sinasabi nga na isa puso nila lahat. At saka siyempre may equipment nila dahil medyo mas matagal na sila. Tuloy-tuloy naman yung tulong. Yumaman itong sa tagal ng cooperative na to, ngayon lang din naman siya talagang sa kooperatiba rin alagaran mo may iasensom, parang ganon. Parang yung nung panahon ng pandemic, paangat na sila nakapag-produce na sila ng napakarami na for distribution, biglang pandemic
hindi na pwedeng lumabas, nag-aburido sila. Pero, So yung maraming ilang thousand, ilang libong Tetra Pak ng gatas ng Kalabaw, i-donate nila sa munisipyo. ayan. At Sa yung munisipyo, pag-donate nila na yon, doon na-discover na pwede naman palang magkaroon ng pagkakakitaan through that yung nagkaroon sila na idea, bakit di na lang suportahan itong kooperatibang ito. At yun nga, di ba, ang DepEd sa kanila na ilang schools divisions ang naging ka-tie up nila at saka may regions pa pero hindi pa rin kaya na supplyan lahat, kaya kahit ang Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative, welcome na welcome din sila at masaya silang tumutulong dun sa mga nagbe-benchmark sa kanila. And even ang pangalan nun ay Philippine Carabao Center. Ayun. Ito yung Philippine Carabao Center ay nasa ilalim ng Department of Agriculture. At ang Philippine Carabao Center, kaya nga Carabao kasi talagang yung information dissemination nila, pinapalakas nila at pinapadami ang Carabao. At pag sinabing Carabao, hindi kakalimutan dyan, isa sa mga siya yung author ng isang batas patungkol sa pagpaparami ng Carabao, si former President Erap Estrada. Tinatawanan siya sa nun. Carabao English niya. Tinatawanan sa dinabi-dami ng batas Carabao pa. Pero tingnan nyo, nakikinabang ang mga magsasaka. True. Ayan. Pero, bati muna tayo. Baka makalimutan mo. Ayan, good morning. Bati-bati muna. Asang ka na? Good morning, Kai. The usual at si Cora Aquino at kayo Marjan sa Barangay Tabang. At saka si Karen Grace Matro at Nanay Dading. Yeah, good morning, Sis Grace, Nanay Dading. At saka Mamata and Tropa, good morning. Kay Sofia Mamaril Matias, kay Sir Napoleon Co, Josie Leda Mateo, Carlito Bandong, Kuyang, good morning. Tristan Wyatt Gulay, kay Henry Manipod, Rafael Acosta Mangalyag, si Ma'am Dang Okang, at saka kay Sir Reggie. Carlito Bandong, Kuyang, good morning. Nag-e-echo siya. Kay kanino pa ba? Siyempre, kay Mamata and Tropa. At saka kay Kuya Benji Tan, ang aga niya nag-text. at saka kay Bentong. Ayan, si Bentong. Ayan, Kuya Benji, good morning. At saka yung request ko ha, don't forget. Tumawag siya kahapon. Oo. Follow up niya na. Finalop niya request ko? Tinatanong niya sa akin, siyempre sabi, wala akong alam doon, tawagan niya sa Tisusan ka po. Okay mga kaibigan, ganap na pong alas 6 ng umaga, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Ino. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only.